passport service, ano ho yung ating tentative schedule for 2012? Kasi alam niyo naman ho, pag ho hindi kami bukas dito ng Monday, ng first and third Sunday, nagsisikap po kami na magkaroon ng outreach. Dala-dala po namin ang mga equipment para sa malalayong lugar. Yun pong report of birth and marriage, kasi sa abroad, ang embahada po ang NSO, kami po ang City Hall. Yung dual citizenship of minors, marami na po tayong kaso po ng mga bata na nire-require po ng Korea immigration na bago sila mag-Korean citizenship, yung mga bata po ito, gusto po pa-renounce ang kanilang citizenship na pagka-Pilipino. Mali po ito. Kaya inayos po natin yan sa immigration. Yun hong update naman po sa reacquisition of Filipino citizenship. Alam niyo po ito, marami na po sa inyong mga Pilipino ang meron hong privilege or ito po yung pagkakataon na bumalik sa pagka-Pilipino dahil Korean na po. And then our updates on assistance to national. At isa pong bago dito, ay marami na po ngayon nagtatanong, pwede po ba ang aking asawang Koreano mag-adapt ng minor na Filipino? So mag-umpisa na po tayo. Okay, yun hong Iliang Company po nagdi-deliver sa atin ng ating mga passport kapag ho tayo nag-fill up ng ganito po. Di po ba? Ngayon ho, nakipag-meeting po kami sa kanila at sabi namin, bakit ba may mga nagre-reklamo at tawag ng tawag sa embahada kasi may delay. Alin po ba ang ginagamitan nito? Hindi lang po kasi passport, pati po notaryo. Pag po kayo nag-apply ng SPA o minsan affidavit, para hindi na kayo bumalik, yung iba ho nag-fill up ng ganito, lahat na humalayo. Ang sabi po ng ng pakikipag-ugnayan namin, kadalasan po, hindi nalalagay ang pangalan ng applicant. Ang nailalagay ho ay pangalan ng kanyang amo sa factory o ang kaibigan. Pinapaalala naman po namin pag nag-a-apply nito na kailangan ilagay yung pangalan ng applicant. Kasi yun yung passport niya nakapasok sa loob. At saka kailangan po kumpleto ang address. Kasi pag hindi ho kumpleto ang address, hindi ho makakarating. At ang cellphone number, kasi ho, ang patakaran, tatawagan muna ho kayo pag i-deliver na. At saka dun lang kayo magbabayad. So, minsan ho, syempre, hindi ho natin naasikasong mabuti yung pag-fill up, kaya ho nagkaka-delay. Ang ginawa po ng Iliang ay, dahil ho gusto natin ma-improve ang serbisyo, meron na po tayong dedicated hotline number para lang po sa kliyente ng embahada. At ito po yung numero. At meron na rin ho tayong English-speaking na taga-Iliang, si Miss Kim Yong-mi. Isulat niyo po ito kasi ho, hindi ho kayo tatawag sa kanya pag magfa-follow up kayo. Pag lang po may problema na hindi natin na-track sa website. Okay? So, bago tawagan si Miss Kim, kasi po ang Iliang, ang transaction niyo po ay diretso sa Iliang, hindi po sa embahada. Ang ginawa ho namin para mas maging efficient, kinuha po natin ng Iliang, pero ang transaction ho ay between the applicant and the company of Iliang. Ini-ensure lang po namin na reputable po ang kumpanyang ito. Kaya ho namin minomonitor yung service nila. Ang ginawa ko po ay, sabi po nila, may website kami. So, tinype ko lang po sa Google, Iliang Logistics. Kasi gusto ko makita kung asaan ko matatrack ang aking dokumento. Pag tinype nyo sa Google yung Iliang Logistics, makikita nyo ngayon meron dong nakalagay Iliang Logistics. Kinlik ko. Ayan po yung website na lumalabas. Kasi ho medyo Korean yung pero yan po ang lalabas na. So you can type it. Paglabas niyan, on the right-hand corner, makikita nyo tracking system. English ho yan kasi nag-automatic naman ho ang ating laptop o computer. Pag nilagay nyo ho yung automatic translation. Pag kinlik nyo ho yung tracking number, lalabas ho kayo sa page na makita nyo doon, English tracking. I-click nyo lang ho yun.
Tapos, pagbukas ho nun, ilalagay nyo lang ho itong numerong ito under the barcode. Kaya, ano ho nyo, pag nag-echo kayo sa inyong mga miyembro, ito po ang pinakamabilis kasi maski saan kayo, matatrack nyo. And they do this for all other embassies po na nag-courier at delivery service. Pag ho nalagay nyo yung number na yun, lalabas ho kung asaan na yung document nyo. So I think this is the fastest way kasi marami ho nagre-reklamo, tawag ng tawag sa embassy, walang sumasagot daw sa embassy kasi pina-follow up nila ito. So this is the new suggestion we have which we worked out with Ilyang. Baka naman ho ito makatulong ng malaki ho sa inyo kasi gusto ho namin na huwag na kayong bumalik sa embahada kapag nag-apply kayo ng e-passport, lalo na yung malalayo, para ho maging mas efficient. Subukan po natin ito. And so, pag nakita nyo ho yung nandun na kayo sa website, lagay nyo tracking system, English, tracking number, ito po yon. Okay? And then, so subukan po natin ito gawin at tingnan po kung mag-i-improve na po ang ating serbisyo. Yun pong sinasabi ng Ilyang na kasi ho hindi nila nagay nila yung complete address. Eh sabi namin, kasi minsan hindi nila alam. Eh sabi ngayon nila, hindi pwede kasi nga this is a transaction. So you have to put in the proper information. For example, ito po ang sample address ng embahada. Ang sabi po nila, kung hindi nyo alam itong postal code, maski man lang itong 5-1 Itaewon Tudong. Kasi may numero po palagi yung inyong address. Maski na hindi mo malagay daw yung postal number, pero kumpleto po dapat ang address katulad nito. So, kung hindi po natin kaya gawin ito, huwag na po tayo mag-Ilyang kung hindi nyo maibibigay ang address. Mag-authorize na lang po kayo for pick-up ng inyong trusted na kaibigan or humanap na lang kayo ng panahon na kayo mag-pick up kasi po passport po ito, kailangan natin pag-ingatan. Diba? Mahal ang passport. Pag nawala po ito, mag-iintay na naman po tayo ng 1 buwan para lang magkaroon ng passport. So, you have an option, either delivery or authorization. Lalagyan nyo lang po yung resibo sa likod ng authorization or personal pickup. Pero at least ngayon may mga options na kayo. Itong mga panahon mo ito rin, meron na po kaming special group service po sa e-passport. Ano po ito? Kasi ho katulad ng grupo ng mga taga Gimhe, Busan, o maski sa Jeju, sabi ho namin, tutulungan namin sila kung marami po na gusto magpa-renew ng passport. Kasi napakamahal ho ng pamasahe para sila pumunta pa all the way sa embassy. Yun, kaya ho mabuti ang merong presidente po ng organization. Kung kayo makakabuo ng 40 na applicants for renewal, at kung makakapagpadala kayo ng listahan nila plus or kompleto pati yung passport number at saka yung date of birth, kasi po bine-verify namin yan. Pwede po natin ma-arrange po yan para yung grupo nyo, ma-block off natin ng isang first or third Sunday na isang bus po kayo, pupunta kayo sa embassy. Pero i-arrange nyo po yan at least 2 months before. Ang ating pong passport officer in charge for that ay si Miss Elaine Disa. Okay? And ito pong hotline number na ito na binibigay ko sa pang-passport lang po yan. Kaya pag ho kayo merong emergency na question tungkol ho sa passport, kasi sabi nyo nga po, minsan hindi makontak ang embahada. Ito pong hotline number ito ay pang-passport. So, si Elaine po at si Mr. Zolis Lazar ang may hawak nito. Kung hindi ho kayo makatawag in the morning, try nyo sa afternoon kasi sila rin na nag-i-encode sa umaga. Alam po natin na ang passport ay umaga lang po ang application, 9 to 11:30, tapos sa hapon po releasing. Bakit ho ganon? Kasi po yung
machine na ginagamit po sa releasing, kailangan po gamitin po yon sa releasing. And we cannot do that in the morning kasi nag-encoding po yung dalawang encoders natin sa same machine. Kaya I hope you understand na ganun po ang sistema natin. So ang reminder ko po sa inyo ay sabihin niyo po sa mga kasamahan nyo, pwede naman po mag-renew ng password maski 1 year before it expires. Maski 1.5 years before it expires, basta ho, huwag nyo na pong paabutin ng 6 months. Ngayon, alam ko yung iba, syempre, nasa factory, pero sisilip-silipin nyo yung passport nyo para at least ma-renew natin na mas maaga. Kasi po, 1 buwan pa po ngayon ang waiting period kasi sa Manila pa ho ito pinaprocess. Pero nitong huli kaming nakipag-usap sa DFA kasi nagpunta ho dito yung ating head ng passport doon, sinisikap po nilang maging 2 linggo na lang. So, malapit na rin po na mas bumilis na ngayon ang waiting period. At pag-aralan po natin na palagi niyong isi-xerox ang passport niyo. Dapat meron kayong xerox copy at nakatago ng mabuti ang passport. Huwag po gagamitin pang collateral sa utang kasi mahal na po ang passport. Diba ho? Noon ho uso yun, ngayon hindi na. Kaya keep it safe at yan po ang inyong dokumento dito sa Korea. Pag ho naman hindi makakuha ng passport kasi mutilated or lost passport tapos kailangan po ng emergency travel pa uwi, ang document po ay travel document. Diba po? 30 days lang ang validity na yon. Ang madalas gumagamit po noon ay yung mga kasamahan natin na nakadetain kasi hindi nila na pansin na wala na silang passport, paso na pala, tapos kailangan na silang umuwi. Yun po ang dali-dali naming tinutulungan. Yun ang tinatawag natin distress national. Okay, mobile passport service for 2012. Last year ho, ito rin po yung mga lugar. Ito po ay tentative months. Kasi ho, iaayos namin yan na